Okay, hello students. Usapang lasso tool tayo ngayon, ano? So let me share my screen. Okay, so ito yung title ng lesson natin ngayon, usapang lasso tool or why use lasso tool. Now, I'm gonna present to you three reasons why somebody would like to use lasso tool in Photoshop. So isa sa mga dahilan dyan ay yung free transform and then yung duplicate or cut, no? Ano kasi itong si Lasso, para siyang para siyang pang-opera, no? Para siyang alam mo yung mga nag-o-opera sa ospital. Parang ano siya, isolate, pang surgical, it's like a surgical tool, no? Lasso tool is like a surgical tool. Okay, so gaya ng nabanggit ko, nagsulat tayo or nag-drawing tayo dito sa layer 1. Okay? So nandyan yung mga sinulat ko. So this Photoshop is basically I've turned Photoshop into a makeshift whiteboard. Okay? So why use lasso tool? Bakit tayo gumagamit ng lasso tool? Una, isa sa mga dahilan niyan ay yung free transform. Ngayon, kapag ka gumagamit ka ng lasso tool, kapag may sinelect ka na isang bagay, ni lasso tool mo siya, ibig sabihin, meron kang gustong gawin sa kanya. At kadalasan itong tatlo na yon, yun yon. Okay? So, maggawa tayo ng drawing, halimbawa, no? So, gagawa lang ako ng simpleng drawing. Yan. Okay. So, gawa tayo ng ano natin. Yan. No? So, it doesn't have to be a nice drawing. No? Hindi kailangan maganda. Yan. So, napaka-rough ng drawing natin, di ba? Mm. Tapos, yan. Sige, lagyan natin ng konting design. Okay. Ayan. So, it's a simple drawing. Okay. So, ayan, ano, may drawing tayo na. It's just a simple doodle. So, una, kaya mo gustong gumamit ng lasso tool kasi gusto mong mag-free transform, okay? Ang shortcut ngayon, bibigay ko na sa inyo yung shortcut. Yung shortcut ni free transform ay Control T. Okay? So, ito yung lasso tool and then select mo siyang ganyan, di ba? Yan. Okay? So, ayan, na nagkaroon ng crawling ant sa paligid niya. Pwede mong pindutin yung Control T or yung Edit Free Transform. No? Ang shortcut niya ay Control T. So, makikita mo may mga handles. No? Magkakaroon siya ng handles. So, ngayon, pwede mo siyang i-resize ngayon. Now, yung version ng Photoshop ko is 2018. This is 2018. So, para hindi ma-deform yung selection, I'm going to hold shift, no? Para hindi ma-deform yung selection niya. Ngayon I don't, I don't know with the newer version of Photoshop. I think it's Alt Shift or Control Shift. So it's basically a combination of those eh. Noon kasi simple lang eh. Shift lang yung gamit dyan eh. Oh. Shift lang, i-hold mo lang. Hindi siya mawawala. Hindi siya made-deform. Ayan. So eksperimentohan na lang natin dyan sa school. Ano? Nakalimutan ko na kasi. Kasi 2018 pa tong gamit ko. Okay, so yan, okay. So kita mo, ayaw mo na, gusto mo nang kumawala. Gusto mo nang kumawala dun sa selection. Double click mo lang to. Ayan. Mawawala yung free transform. Tapos control D ka lang, no, control D or pwede mong pindutin to yung crawling yung um, rectangular marquee tool na to. Yan. Select ka na sa labas, yan. Mawawala na yan. Okay? Or simply simply press control D, mawawala na yung selection. Okay? So ayan ano, so na-demonstrate ko sa inyo, pwede mo siyang i-lasso tool tapos i-control T mo. Yan kasi gusto mo siyang i-resize. Eh, paano kung yung ulo lang yung gusto mong i-resize? Nalalakihan ako masyado sa ulo niya. Okay, pwede mong yung ulo lang yung ipang lasso tool mo.
yung ulo lang yung ilaso tool mo ganyan ano. So para nga siyang ano, para siyang surgical tool. Yan, oh. Ulo, control T, yan. Yan, resize natin. Okay, double click, control D, ayan. No, na-resize na natin. So edit natin yung ano niya. Okay. So ganyan. Paano naman yung ano, duplicate? Okay. Ang shortcut nun yung control alt. Nakakalimutan ko na yung long method niya no, pero actually nung natutunan ko yung duplicate, mas una ko nalaman yung long, yung mas una ko nalaman yung short method, yung shortcut kaysa sa long method. So anyway, so ganito lang si duplicate. So nilaso tool mo, gusto ko let's say for example, gusto mo i-duplicate yung buong drawing, hindi select mo yung buong drawing. Okay? Tapos pindutin mo, you press Control Alt, i-hold mo yung Control Alt, and then move your mouse, click your mouse on the drawing, and then gagana mo siya. Ayan. And then Control D to deselect. Ayan. So nag-duplicate na siya. Nag-duplicate siya sa isang layer. Okay. So, ayun. Okay. Kung gusto mo ulo lang yung i-duplicate niya, edi yun lang yung i-select mo. Then Control Alt. Yan. So ganun lang naman siya, no? Okay, Control D. Ayan. So duplicate. What about cut, no? Yung cut, halimbawa, let's say gusto mo siyang pugutan ng ulo. Hindi, wag naman. Kung gusto mo kunyari, gusto mong i-elongate tong ano, gusto mo putulin yung legs niya. Gusto mo kasing i-adjust. Okay, so select mo yung legs niya. Okay? Tapos pindutin mo yung alt. Sorry, it's control pala, no? Nagkamali ako dito. No, ang shortcut nito ay control, no? Nagkamali ako dito. Control. Okay? So, again, select mo yung legs niya, halimbawa ganyan. Gusto mong i-detach yung leg niya. So, pindutin mo yung control, ayan, magkakaroon ng gunting yung cursor, yung mouse. Tapos ano mo lang, i-ganyan mo lang. O, ayan, o. Control D, and then you can edit. Mm. So, ayan na siya. So, yun yung mga pinaggagamitan ni Lasso tool. At ito yung mga kadalasan niyang mga partners. Okay? So, later on, this technique is gonna be useful, especially when you do your character design and your character design and character turnaround, your character lineup. Kasi magdo-drawing muna kayo ng ng mannequin, ng construction, tapos i-duplicate niyo 'yon. Yung isang construction, meron siyang costume, okay? So, 'yon, okay? So, that's it, Mansit. So, I'm gonna see you in the next video. So, goodbye for now.